May mga bagong nakakagulat na detalye tungkol sa pag-atake sa Moscow noong gabi ng Mayo 17. Ito na ang pinakamalaking pag-atake sa kabisera ng Rusya sa buong digmaan. Sabihin ko agad, ang pinakamahalaga. Hindi lang ito simpleng pag-atake sa isang lungsod. Ito ay isang sistematikong paglusot sa apat na antas ng depensang panghimpapawid na matagal nang itinayo ni Vladimir Putin para protektahan ang Moscow at ang Kremlin. Paalala, bago Mayo 9 halos lahat ng sistemang pangdepensang panghimpapawid sa Rusya ay dinala sa Moscow, pero hindi pa rin ito nakatulong sa lungsod. Nalaman na rin kung ano ang ginamit ng Ukraine sa pag-atake at ano pa ang aasahan sa susunod. May ilang bagay dito na lubang kinatakutan ng Kremlin at nagbigay pag-asa sa Ukraine. Habang nakatingin ang lahat sa Moscow, ang mga Ukrainian drone ay aktwal na umatake pa sa ilang mahahalagang pasilidad sa Russia na malayo rito. Himayin natin ito. Ako si Alexei Pichi. Pag-usapan natin ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa YouTube channel na ito at i-like ang episode na ito. Mag-iiwan kayo ng komento sa ilalim ng video na yon o sa dulo ng episode. Napakahalaga ito para sa pag-angat ng content sa YouTube. Lubos akong nagpapasalamat. Mag-subscribe din kayo sa Telegram channel kong Pichi News. Nasa video description ang link. Sa simula, ipapaalala ko kung saan tumama ang puwersa ng depensa ng Ukraine. Noong gabi ng Mayo 17, isa sa pinakamalaking pag-atake ng Ukraine sa Moscow ang naganap. Ang mga sistemang pangkontra-eroplano ng Russia ay gumana agad sa ilang lungsod sa Moscow Oblast. Sa Zelenograd, nagkaroon ng sunog matapos ang pag-atake o operasyon ng depensang panghimpapawid ng Russia. May narinig na pagsabog sa Khimki, Lobnya, Narafominsk, Klin, Skodnya, Dedovsk at Durikino. Sasabihin ko na agad, kung may maling bigkas ako sa pangalan ng alinman sa mga lungsod na ito ng mga maksyan, wala akong pakialam. Sinasadya kong hindi alalahanin ang mga pangalan ng mga lungsod sa mabangis na Rusya. Hindi ko talaga iniintindi kung ano ang tamang pangalan ng mga lungsod sa Latian. Tuldok. Saan tinaman? Tinaman ng drone strike ang pabrika ng semiconductor na Angstrom na nasa ilalim ng mga parusa. Nasa Zelenograd kami. Inatake rin ang technopark na Elma. Nagkaroon ng sunog doon. Sa technopark na ito, gumagawa sila ng elektronikong kagamitan, mga instrumentong pangkontrol at panukat at kagamitang optikal, nagpoproseso ng materyales, nagsasaliksik sa agham at nagtatrabaho sa teknolohiyang pang-impormasyon. Naitala rin ang pagtama ng mga Ukrainian drone sa teritoryo ng istasyon ng pagkakarga ng mga produktong petrolyo na Solnechnogorskaya. Sa baryo ng Durikino, rehiyon ng Moscow. Nagkaroon din ng sunog sa MKB. Ang MKB Raduga ay isang Russia na tanggapan ng disenyo ng makinarya. Matatagpuan ito sa lungsod ng Dubna sa rehiyon ng Moscow at doon ginagawa ang mga cruise missile at mga bahagi nito. Isinara rin ang paliparan ng Sheremetyevo sa Moscow. Ayan. Oo. Umuzok. Mukhang napabagsak na. Ito ang Khimki mga pare kung sakali. Не то сбивай членом. Tinakataw ang Khimki. Putang ina, grabe talaga to. Короче, сначала сюда один дрон влетел, потом второй влетел. Вот. Охренеть. Ngayon, pag-usapan natin kung anong ginamit ng mga puwersa ng depensa ng Ukraine sa pag-atake sa maksan na kabisera ng Russia. Opisyal na kinumpirma ng General Staff ng Sandatahang Lakas ng Ukraine na gumamit ang mga puwersa ng depensa ng mga kagamitang gawa sa Ukraine tulad ng RS-1 Bars FP-1, Firepoint yung mismong drone na Firepoint, Bars SM Gladiator at iba pa. Ibig sabihin, ito ay pawang mga purong Ukrainianong long-range na mga drone.
Inanunsyo ng Rusya na di umano'y napabagsak nila ang 556 na drone na nagpapakita ng laki ng saklaw ng atake. Ang dating record ay noong ika-7 ng Mayo 347 na drone. Bago yon noong ika-25 ng Marso 389. Ngayon 556. Tulad na nakikita, palaging tumataas ito. Lagi raw naharang ng Moscow ang lahat, pero hindi pa rin malinaw kung bakit nasusunog pa rin ang mga refinery ng langis at may bumabagsak na debris sa mga paliparan. Ngayon, ano ang mahalagang dapat maintindihan ng lahat sa kwentong ito? Ang rehiyon ng Moscow ang pinaka-pinagtibay na air zone sa buong Russia. Oo, sa buong bansa talaga. Sa paligid at loob ng Moscow, may 4 na patong ng depensang panghimpapawid at panlaban sa misil. Ito ang panlabas na singsing sa paligid ng Moscow Oblast. Ang pangalawang gitnang singsing, ang ikatlong singsing sa kahabaan ng MCAD, at ang panloob na urbanong singsing ng depensang panghimpapawid ang tinatawag mismong pansir, literal, sa mga bubong at tore ng Moscow. At ito ang critical na mahalaga sa kwentong ito. Nitong gabi na ika-17 ng Mayo, nakalusot ang mga Ukrainian drone sa 3 sa 4 na ganitong linya ng depensa. Ito ang pinakamahusay na resulta sa digmaan. Tingnan ang mapa ng mga pag-atake para makita ang lawak. Nabutas ang ika-4 at ika-3 linya ng depensang panghimpapawid sa Zelenograd. Tinaman ng direkta ang Technopark Elma at Anstrem. Ayon sa SBU, mahalaga ang kumpanya at bahagi ng Russian Military Industrial Complex. Kasangkot ito sa paggawa ng microelectronics, radioelectronics, optical systems at robotics para sa pangmilitar na pangangailangan ng kalaban. Susunod, ito ay Kapotnya o Kapotnya. Ito ay nasa loob na ng Moscow. Ibig sabihin, ito na ang pangalawa at pangatlong linya ng depensang panghimpapawid. Nagkaroon ng sunog sa Gazprom Neft Moscow Oil Refinery, isa sa pangunahing tagapagtustos ng fuel sa Moscow at sentral na rehiyon na may malaking kapasidad. 12 milyong tonelada ng langis taon-taon, ginagawang gasolina, diesel at aviation kerosene. Sunod, Solneknogorsk. Muli, nasa loob ito ng panloob na zona ng depensang panghimpapawid. Ibig sabihin, ito ang ikalawa at ikatlong linya ng depensa ng Moscow. Tinaman ang istasyon ng pagbubomba ng langis ng Transneft sa Durikino. Ito ang pinakamahalagang sentrong logistical para sa supply ng langis. Kumpirmado rin ang pag-atake sa istasyon ng pagbubomba ng langis sa Volodarskoye. Sa isang gabi lang, ilang pasilidad ang tinamaan. Infrastruktura ng langis sa gitnang bahagi ng Rusya. Sunod, Sheremetyevo. Bumagsak ang mga labi ng drone sa loob ng paliparan. Sa huli, isa sa pinakamalalaking paliparan sa Rusya ang isinara at nagpatupad din ng paghihigpit sa Vnukovo, Domodedovo at Zhukovsky. Krasnoyarsk, Krasnodar, Nizhny Novgorod, mga dagdag na rehiyong tinamaan ng pag-atake. Pero mahalaga para sa atin na maunawaan ang isang bagay sa kwentong ito. Matagumpay na nabutas ng mga Ukrainian na drone ang 3 sa 4 na linya ng nakapatong-patong na depensa ng Moscow. Hindi pa kasama rito ang paglipad nila papunta roon at pagdaan sa ilang rehiyon. Nagtipon ang mga Ruso ng napakaraming sistema sa Moscow. Pero hindi sapat ang dami para matapatan ang kalidad at dami ng Ukrainian na drone. Sunod-sunod na sumusugod ang mga drone sa mababang altitude at iba't ibang direksyon, isang klasikong taktika para pahinain ang air defense. At ngayon, ang Moscow ay hindi na isang malayong lugar mula sa linya ng labanan. Hindi. Ngayon, malinaw na ipinakita ng Ukraine na maaaring mangyari ang digmaan kahit saan, kahit sa mga lugar na hindi ito inaasahan. Sa Russia, may mga biktima na. Sa Khimki, 1 patay at 1 sa guho. Sa Mytishchi, 2 ang namatay. Sabi ni Gobernador Vorobyev ng Moscow Region, 3 ang namatay at 4 ang sugatan sa rehiyon. Bumagsak sa mga tirahan ang debris ng Russian Air Defense. Ito ang nagdulot ng dagdag na sibilyang biktima. Mahalagang tandaan na hindi lang Moscow ang inatake at ito ang nakaka-interes. Ang totoo niyan, habang nakatutok ang lahat ng depensa sa Moscow, tinamaan naman ng mga pag-atake ang sinakop na Crimea. Kasabay nito, inatake rin ng serbisyo ng seguridad ng Ukraine ang Belbek Military Airfield. Nasira ang Pansir S-2 anti-aircraft complex, hangar na may radar para sa sistemang S-400 at sistema ng pagkontrol sa mga drone na Orion, ground station ng UAV PO-4 post, punto ng pagpapasa ng datos na Zemlya Vozduk, control tower at hangar sa paliparan. Habang abala ang Moscow sa mga drone, inatake naman ang buong military aviation infrastructure ng Crimea. Tandaan, inalis ni Putin ang ilang air defense mula sa buong Russia para protektahan ang sarili sa Moscow.
Lumaganap pa ang mga atake. Tinamaan ng Ukraine ang isang border patrol ship na proyekto 10,400 at 10 Svetlyak sa daungan ng Kaspisk. Pansin, ito ay Dagestan. Ibig sabihin, tinatarget na ng Ukraine ang Russian fleet sa Dagat Caspian na dati ay itinuturing na parang hindi maaaring galawin. Gusto ko lang banggitin na mula sa Dagat Caspian, inatake ng mga Ruso hindi lang ang Ukraine, kundi pati ang Syria noon. Walang sinuman ang kayang umabot doon. Akala ng marami na parang dagat ng mga Ruso at Iranya na hindi pwedeng galawin, pero mayon may mga nasusunog ng barko doon. Bukod pa dyan, sa loob ng isang araw sa Donbas, natamaan ng mga sistemang pangdepensa sa impapawid na Torm-2 at pati na rin ang tren na may dalang mga langis at pampadulas. Sa ganitong paraan, sa isang araw lang, nakatama ang Ukraine mula Moscow hanggang Caspian Sea. Si Zelensky sa totoo lang ay naghayag na yon ng ganito, CP. Ang magandang alon ng ating mga diplomatiko na pag-atake ay nagbibigay ng ganitong pagkakataon sa Ukraine. Ang distansya sa mga target sa pagkakataong ito ay lagpas 500 kilometro. Mahalaga ito dahil ang rehiyon ng Moscow ang may pinakamaraming Russian air defense systems. Pinoprotektahan nila ang kanilang sentro ng kanilang kapangyarihan, ngunit nalalampasan na ito ng mga pangmalayuang hakbang ng Ukraine. Kailangang isipin ng mga Ruso ang kanilang mga oil refinery, ang kanilang mga negosyo, at hindi kung paano sirain ang buhay ng ibang mga tao sa Ukraine, sa Moldova o sa alinmang kalapit na bansa. Dito ko tatapusin. Isulat ang inyong opinyon at konklusyon sa mga komento sa episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya. Napakahalaga nito para makatanggap kayo ng mga abiso at hindi ninyo ma-miss ang mga bagong episode. At mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pechi News. Makikita ang link sa video description. Kung gusto ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Yun lang po. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.